Special type battery ito mga paps. Ang size nito DIN 74 or DIN 74 M-Track Plus. Ayan mga paps, Platinum Series. Ito pong Platinum Series ang pinakamaganda ng M-Track Plus. Ayan o, high performance battery mga paps. Tara pag-usapan natin. Made in India mga paps. Ayan o, share ko sa inyo. Tapos ang pinagmamalaki nilang silver alloy ang nasa loob nito. Nakakabit ito mga paps sa mga Fortuner na bago, Innova, sa mga Ford, sa Hilux. Ayan. Tara mga paps, pag-usapan natin ang battery na to. Okay mga paps, welcome back to my channel, Battery PH. Doon po sa mga nagtatanong kung saan located ang shop ko, dito po ako sa Cabiao, Nueva Ecija. Follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Enteng Junior Battery Center. Maraming salamat. So yun mga paps, disclaimer lang po muna, hindi po ako magaling talaga sa battery. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano meron dito sa M-Track Plus na DIN 74. Kung meron akong mabanggit na mali, pwede po kayong mag-comment dyan para ma-correct po tayo. Okay, ganito mga paps ang itsura nya. Ayan. Mababa to compare sa mga 2SM, 3SM na battery. Parang nakalubog yung pinaka battery terminal nya. Tapos ito, meron siyang battery indicator dyan. Merong color coding yan na kulay green. Kapag nakakulay green, okay yung battery. Tapos ayan, meron siyang nakalagay na sticker na Platinum Series. Nakulangan lang ako dito sa ibabaw, walang sticker yung mga takip ng battery. Kasi mga paps, maintenance free na din to. Mas maganda sana kung merong sticker yung pinakatakip niya para hindi kita. Usually naman po kasi yung mga battery meron talagang bukasan yan, pero natatakpan sila ng sticker sa ibabaw. So ito, walang nakalagay na sticker. Sana lagyan nila sa susunod para mas maganda. So ayan mga paps, kaya ako lang din nabanggit na matibay itong battery na to based sa experience ko kasi mga paps. 3 years na po akong nagtitinda nito, wala namang bumabalik. Tsaka medyo mabigat siya mga paps. Ayun o, mukha lang siyang maliit pero kumbaga solid rin siya. Mas marami sigurong plate ito sa loob. Ayan mga paps, made in India siya. Ayan. Tapos may nakasulat sa kanyang corrosive. Ito po kasing M-Track Plus, silver alloy na po yung nasa loob niya. Ang sabi, kapag ka silver alloy yung materials na ginamit, mas matibay po. Tsaka mas maganda yung resistance niya sa corrosion. Malakas din yung resistance niya sa init mga paps. Kung halimbawa halos walang patayan yung makina ng sasakyan, 'di ba charge ng charge yung battery, nagiinit po sa loob yan. Ito po, mas maganda, silver alloy yung nasa loob, mas matibay po. At saka mga paps, mas mahal yung materials na silver alloy compare sa full calcium na battery. Tapos ito, meron siyang butas dapat dito pero may takip din siya. Tapos sa kabila lang siya naka-open. Ang tawag namin dyan breather. Kumbaga dyan sumisingaw yung battery kapag sobrang init na po ba. Normal na medyo may lumalabas na tubig dyan pa konti-konti. Pagka sobrang long drive po tayo, ganun, halos walang patay makina. Ayan, ganyan lang yung handle nya mga paps. Meron ako dating customer na kinabitan nito sa Ford Everest nya. Ngayon mas maganda daw ito, sabi niya, kasi naka 2 years na mahigit hindi pa rin nagkakaroon ng problema. Yung mga dati kasi niyang ginagamit na battery is mabilis masira ba, nasa 19 months lang sira na. Testingin naman natin mga paps yung CCA ng battery. Yan, tap lang natin sa positive tsaka negative. Yan, dito sa negative. Itong battery tester ko mga paps, ilalagay ko yung link sa description box para kung gusto mong mag-order nito, click mo na lang yon. Doon kasi ako nag-order. Ayan mga paps, marami naman na akong video nito na nagawa kung paano gamitin yung tester na to. Eto mga paps, hindi ko alam yung JIS nito kaya dito tayo sa CCA pupunta. Tapos set natin dito sa ops, natanggal yung natanggal yung tester. Abala, ayan, kabit natin mabuti mga paps. Ulit yung 2SM 3SM kasi
may nakasulat na JIS. Ito kasi di ko alam yung JIS na ito, special type battery. Kaya dito tayo sa CCA magbe-base. Lalabas pa rin naman yung actual CCA niyan mga paps. Ayan. Kopyahin lang natin yung CCA na nakalagay dito. Yung rated CCA niya 690. Ayan. Seset natin sa 690. Okay lang naman yan mga paps, lalabas pa rin na may actual CCA niyan. Tapos mamaya may tuturo din ako sa inyo na isa pang paraan para ma-check natin yung battery gamit itong battery analyzer. Sa mga followers ko mga paps na may bateryahan, bili na rin po kayo ng ganito. Mas mainam meron po kayong ganito mga paps. Ito 805 ang kanyang CCA. Yung ibig sabihin po ng HOH, yung state of health 100%. Ayan, tapos good battery ang nakalagay sa kanya. Okay natin. Pakita ko sa inyo yung isa pang paraan mga paps para malaman natin kung good battery siya. Dito tayo sa GB. Ayan. Ibig sabihin ng GB, good battery. Okay lang natin mga paps. Tapos iseset natin yung ampere niya. May nakalagay din dito ng ampere hour niya, 74 ampere hour. Ayan. Kapag mga paps mas mataas yung ampere ng battery nyo, mas maganda siya sa mga sasakyan na more on electronics po ba, yung mas maraming pinagagaan sa sasakyan. Kadalasan naman po kasi sa mga car battery nasa 75 Ah lang o kaya 80 Ah ganyan. Ayan mga paps, mataas ang CCA nya. Mas magandang gamitin itong GB kapag mag-test tayo ng battery mga paps. Ako, ito na rin yung ginagamit kong pang-check. Pwede mo siyang iset sa 100, ganyan. Ngayon, makikita nyo dito sa tester na to, na kapag tinataas mo yung ampere, sasabihin ng tester na to kung good battery o hindi. Ibig sabihin nito, kinakaya pa ng battery yung 100 ampere. Set natin sa mas mataas mga paps. Ayan. Testingin natin. 150 Ah yan. Testingin natin kung kakayanin mga paps. Kapag kinaya yan mga paps, ibig sabihin mataas din talaga actual AH nito, hindi lang siya 75. Ayan. So kaya naman, kaya lang kung mapapansin nyo bumaba yung state of health nya, 75% na lang ngayon. Ibig sabihin wala sa 150 Ah itong battery. Pero yung CCA nya mataas talaga, nasa 800. Ayan. Ngayon sa paggamit ng battery analyzer na to, pansinin nyo lagi yung CCA, yung actual CCA. Kapag ka po kasi yung battery nasa 500 CCA pa, good battery pa po yun. Pwede kasi nilang taasan yung AH nito, tapos lalabas sa tester niyan, sira na po, replace. Pero ang totoo niyan, buo pa naman talaga yung battery. Ang sagad na itong tester 220 ampere, 220 AH yan. Ngayon set natin dyan, papakita ko sa inyo na hindi nakakayanin ng battery yung 200 AH, kaya sasabihin niya po replace. Ito mga paps, so 50% na lang yung state of health, tapos po replace nakalagay. Pero ang CCA niya 805. Marami kasing gumagawa niyan mga paps na nagtitinda ng battery. Di pala ako sigurado, pero malamang merong nanlalamang na bateryahan. Ganyan ang ginagawa, tataasan nila tapos pakikita sa customer na sira na po, replace na po yung nakalagay. Pero kung mapapansin nyo, 800 pa ang CCA. Sa CCA mga paps, yung actual CCA ng car battery, kaya pa niyang paandarin ng sasakyan kapag 500 CCA pa. So good battery pa po yun kapag 500 CCA. Kapag yung battery mga paps walang nakalagay sa kanila na AH, assume nyo na lang na 75 AH yun. Kasi usually ganun lang naman, 75 AH, 80 AH. Minsan nga kapag 100 AH, kaya pa naman ng battery Ayan Yung mga 2SM battery mga paps, saka yung NS60, NS40, mababa lang yung AH nun. Kaya iseset lang natin sa naaayon sa battery. Magagawa pa naman ako ng mga video na mga battery review hanggang sa maliliit na battery. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan paps. So yun lang, maraming salamat po. Sana po nakatulong sa inyo ang video na to. Ingat po kayo, bye bye, God bless.